Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po sa inyong i-inform na available na po ang aking Power Stone Bracelet. Pasensya na po ha, ang tagal nyo naghintay kasi katulad na sabi ko sa inyo, hindi naman po talaga ako gumagawa ng maramihan. And then pag gumawa ako, in-order na po kasi ng aking Japanese client. Minsan yung client ko rin na mga kababayan po natin dito sa Japan at yung kababayan din po na kababayan. I mean, yung mga kliyente ko rin po na nasa abroad at nasa Pilipinas. So, pag bumili kasi sila, maramihan. Kaya doon ko na lang po binabagsak sa kanila. So, wala na po ako na i-offer sa inyo. Pasensya na po ha. Maraming nag-i-inquire kasi, ma'am, kailan kayo ng Power Stone Bracelet? Ito na po. Yun nga lang, konti nga lang. And, meron akong special offer po sa inyo this time, dahil nga magkakaroon tayo ng solar eclipse and then plus new moon, di ba? Magkasunod na araw yan. And then, last time po, tinuruan ko na po kayo, nag-share po ako about sa ritual during new moon, So, try nyo po yun, And ako rin, gagawin ko po yan. Then, kasabi ko po sa inyo, pag nag-request kayo sa new moon or nag-wish kayo, ang gawin niyo po is 48 oras after ng new moon. And then ang based sa aking karanasan, ang pinaka mas epektibo talaga is 8 hours pagkatapos ng new moon, So ito itong mga Power Stone Bracelet ko, tatapusin ko ang ritual dyan after ng new moon. So kung ngayon napanood niyo tong video ito, kuhanan niyo na lang ng shot, tapos yun ang ipadala nyo sa akin, isend nyo sa akin, screenshot. Plus, katulad ng sabi ko, meron akong special offer. So, buy one, take one. Pero yung isang ibibigay kong bracelet, hindi ko po, kumbaga random yung niya yung kanyang design. At etong 8 na ito, yan lang po ang talagang pinaka main design na pagpipilian nyo. Pag bumili kayo ng isa, plus meron pang isang kasama. So, buy one, take one pala. Sorry. Buy one, take one. And the same price, syempre. And as usual po, nilalagyan ko po siya ng white snake, yung balat ng puting ahas. Ito rin kasi mahirap siyang kuhanin. Mahirap maghanap nito talaga. At usually, doon lang po talaga ako sa shrine na yon nag-umu-order. So, kaya medyo natagalan din, kaya hinintay ko pa kasing magbalat din yung ahas. At sakto, nagbalat po siya before etong new moon. So, kinuha ko na. And then, yung set po na sinasabi ko, So, Power Stone Bracelet, ito, yung white snake skin, lalagay niyo po yan sa inyong pitaka or sa inyong libro, lalo na kung estudyante kayo or nag-aaral kayo ng vocational. Basta kung meron kayo pinag-aaralan. And then, kasama na po ang aroma oil. Sa aroma oil po, meron po siyang mga herbs. So, ang ginagamit ko po ditong tubig, essential oil siya, plus tubig na alkaline water ang gamit ko dito. So, kaya po siya naging aroma oil kasi 50-50. Essential oil, 50%, and then alkaline water, 50%. So, hinalo ko siya. Kaya naging aroma oil siya. Okay? Yan po ang laman niya. And then, may herbs sa loob. Sari-saring herbs ang nilagay ko sa loob nito. And then, ito naman po ang wishing paper. So, maliit lang po itong wishing paper na to. Dito nyo po isusulat kung ano yung wish nyo, kung anong gusto nyo mangyari. And then, syempre, nasa loob siya ng plastic, tatanggalin nyo po, isusulat nyo. And then, pupuluputin nyo po tapos ilalagay nyo po dito sa loob ng bote. Okay? And then, kusa na po siyang matutunaw. Hindi po itong ordinaryong papel. Kaya huwag po kayong gumawa, maggupit ng sarili nyo at ilagay dito. Ito pong papel na to, wishing paper na to, para po talaga dito. May ritual din po ito. Kaya huwag po kayo gagamit ng kahit anong papel. Okay? Ito lang ang gagamitin nyo at ito lang po ang gagamitin nyo. At ilalagay nyo sa loob. Tapos, pag nailagay nyo na, maghintay lang kayo ng konting oras or minuto, matutunaw naman kasi itong papel na to So, doon yun na po siya pwedeng gamitin. Okay? And sa paggamit naman po ng aroma oil, anytime, kung kailan nyo gusto siyang gamitin, So, yung Power Stone Bracelet nyo po, palagi nyo kakausapin. Thank you. Maraming salamat sa biyayang binigay mo. Tapos, kung mayroong mas feeling nyo mabigat, diyan nyo siya inaalis ko ang negatibong enerhiya ng Power Stone Bracelet na to. Tapos ito ang gagamitin nyo, magpapata kayo sa inyong palad. Tapos
kuskus lang ng konti, tapos saka nyo ipapatong yung inyong Power Stone bracelet, bracelet, at kausapin nyo at magpasalamat kayo. Ganun po. Actually, kahit anong gamit, hindi lang Power Stone bracelet, pati yung mga damit nyo, sapatos nyo, kailangan magpasalamat. Kahit itong telang ginagamit ko dito, pinapasalamatan ko to. Itong mga plastic, itong mga bote, kahit itong karton na to, pinapasalamatan ko dahil sa tulong nila na ilalagay ko ng maayos ang aking Power Stone bracelet. Okay? So, ganun po kausapin nyo ang inyong mga Power Stone bracelet at yung mga kahit anong klaseng kagamitan ang meron kayo. Okay? So, move on po tayo sa ating reading ngayon. Ito ang gagamitin kong baraha, para po sa mga nagtatanong, ito po siya ang gagamitin ko ngayon. And then, ito rin po. The Quantum Oracle at saka itong Shadow Escape Tarot at ang favorite ko na Psychic Tarot Oracle card. Oracle deck pala, sorry. Medyo ngayon, dahil ang gagawin kong reading ay yung bawat zodiac sign. Okay? So, Aries, alamin natin ang iyong ano ba ang parating sa'yo, Aries? Okay? Siguro yung overall energy mo, babasahin natin dito Aries. Kuhanin na natin lahat ng mga baraha. At alamin, pati na rin yung spiritual path mo, kung anong meron ka. Overall nga kasi, sabi ko, so pati yung love life mo, alamin na natin kung anong meron sa iyo, anong meron parating. Okay, so meron tayong, High Priestess, at saka 8 Cups. Inopen ko ng lahat ng baraha. Kita pa naman, Okay. Uy, ano ba yan? Magkasunod na reverse. Dito ko lang tatabi muna. Tapos kukuha na lang tayo kung kailangan natin ng additional na baraha. Ayan. Grabe. Di pa nga nag-i-start Ayan. Crown chakra. At saka, base chakra. Patient and planning. Well, ito ang mo marahil ito yung spiritual path mo, Aries. And then dito yung normal life mo. Okay? Aries, kung makikita mo, at kukuha lang ako ng aking panturo. Ito. Ayan. Overall energy mo to Aries. So nakakita ko dito sa ating High Priestess at meron tayong 8 Cups. Malamang na, kumbaga, uhaw ka na meron kang, siguro bawa, estudyante ka, So nakakita ko sa'yo dito, uhaw ka, thirst of knowledge ka dito. Meron kang gustong matutunan, gusto mo sigurong mag-aral, marami kang gustong ma-discover dito, Kaya nga lang, dito sa 8 of Cups natin, hindi naman siya upright siya, So, hindi siya reverse. Kung titingnan mo dito, yung babae, hindi naman babae, yung tao. I'm sorry. Kung makakita mo dito, yung tao, paakyat siya. Pero, ito naman dito, yung 8 of Cups, pasisid sa ilalim. Tapos dito, ang dami nating, reverse card, professional assistance. And then, dito naman din is angels of 4 directions. So, dito nakakita ako, parang disappointed ka dito, Parang, kasi kailangan mo ng, ng emotional strength. Parang stress na stress ka dito. Yung iba sa inyo, Mukhang tingin ko stress kayo. Nasa survival mode kayo, At kailangan nyo talaga ng patience at planning. So, kung nag-aaral kayo, mga estudyante kayo, kahit hindi kayo estudyante, bawa sa trabaho, sa opisina, meron kayong, lalo na ngayon, di ba? Katulad dito sa Japan, graduate ng March, di ba? So, April, panibagong, ang tawag dito, mga pumasok na sa kumpanya, or baka yung iba sa inyo, na-reshuffle kayo, yung mga ganun ba? So, dito nakakita ko, gusto nyo matuto, pero mukhang nai-stress na kayo, parang kasi simula pa nga lang ng trabaho nyo or nang meron kayong ginagawa, parang gusto nyo nang mag-quit. Parang
Meron yung iba sa inyo, gusto nyo pa talagang pag-aralan ng husto, ano? Kaya dito yung crown chakra nyo is reverse, di ba? And naandito yung patient at saka planning na baraha. So, malamang yung iba sa inyo, uhaw kayo talaga, matuto, desidido. Pero yung iba sa inyo, nasa survival mode pa kayo. Okay? At malamang na gusto nyo talikuran kung ano ba yung pinasukan yung sitwasyon ngayon, ano? At meron pa ako nakakita dito, sandali lang, kukuha lang ako ng isa pang baraha. Ay, ito na lang siguro. At saka Aries, alam mo, kung titignan natin itong baraha mo sa love life mo, no, masasabi ko na mukhang gusto mong, maring ikaw, tinalikuran mo na itong love life mo siguro to, sitwasyon, or yung person mo, tinalikuran yung inyong sitwasyon, malamang na hindi kayo nagkaroon ng pagkakaintindihan dito, ano. Siguro yung iba sa inyo kailangan pa mag-focus sa pag-aaral, ano. Meron pa siguro kailangan tapusin. Malamang na yung parents siguro, kumbaga, against sa inyong sitwasyon or mismong against sa'yo, Aries. Kaya, kailangan siguro nitong person na to, mag-focus siya sa kanyang dreams, sa kanyang goals. Meron pa siguro siyang gustong patunayan. Ano? Kaya, malamang, yung iba sa inyo, malungkot kayo dito, ano, Aries. Yung iba sa inyo siguro, ano, Aries, kumbaga, nag-trust kayo sa person na to pero parang nawala yung pagtitiwala nyo. Parang, nagtiwala kayo pero nauwi sa wala. Kung yung iba naman sa inyo, meron kayong karelasyon ngayon, malamang na, hindi nyo binubuhos lahat yung pagtitiwala nyo. Medyo, nasa ano pa kayo, hindi naman, kung bago-bago pa lang kayo sa relasyon, malamang na, medyo, kumbaga, kinikilatis nyo pa lang yung sa isa't isa. Pero kung matagal na ang relasyon nyo, malamang na, hindi pa buo ang loob mo na i-offer sa kanya, no? Hindi pa ganon kalalim ang pagtitiwalang binibigay nyo sa isa't isa, no? Mukhang hindi kayo open dito sa isa't isa. Alam mo, Aries, nakakita ko dito, ano, kung kikilatisin natin itong baraha, tungkol sa iyong career, sa iyong pera, ano. Sa side nandito, ano, nakakita ko sa iyo na meron kang frustration. Maaring yung iba sa inyo, gusto niyo nang talikuran yung ginagawa niyong trabaho ngayon. Kung ano man ang ginagawa niyo, gusto niyo nang talikuran. Wala na siguro yung passion nyo dyan, ano. Pero, dito sa side na to, no, hindi mo nakikita na merong taong sumusuporta sa'yo. Merong mga taong naiinggit sa'yo, sinisiraan ka, hindi maganda ang, hindi maganda ang sinasabi sa'yo, Aries. Pero huwag ka mag-alala, Aries, kasi meron ka namang kakampi. Alam mo yon, kung meron kang bashers, meron kang supporters dito. Maaring yung family mo, or kung halimbawa ikaw ang owner, ano, maaring yung mga tauhan mo, kampi sila sa iyo, yung mga empleyado mo. At dito yung iba sa inyo, no, meron kasi kayong mga parang iniisip nyo na, itong pinasukan kong trabaho, hindi nababagay sa akin. Parang hindi ako siswertehin dito, or yung business na to, yung pinasok kong ito. Kung ano ba yung pinasok nyo, iniisip nyo siguro na hindi angkop sa inyong, hindi angkop sa inyong pagkatao ngayon, or malamang yung iba sa inyo matagal niyang ginagawa ito. Tapos parang hindi nagbunga, yung ganun. Nag-expect kayo na magkakaroon kayo ng income, halos siguro yung everyday life nyo, bawa kung YouTuber ka, no? Ang tawag dito, upload ka ng upload, wala namang nanonood. Tapos meron kang expectation siguro na malaking kikitain mo, which is hindi pa dumarating yung ganong klaseng expectation mo, hindi ka pa kumikita. Pero in this side, sinasabi sa inang baraha, kailangan mo magpasensya at kailangan mo magplano. Okay? So,
kailangan mo siguro dito yung oras mo, budgetin mo yung oras mo. Siguro yung iba sa inyo exhausted na kayo, super. Dahil nakakita ko dito kasi nag-survivor, di ba? Tapos lahat dito, reverse. So, pagod ka na siguro. Ang dami mong siguro habang every time na may gagawing, let's say yung may content kang i-upload, siguro kung saan-saan ka na naghahanap, nag-aaral ka, tapos yun ang ginagawa mo. Vlogger ka, nagpupunta ka sa kung saan-saan or nagmumotor ka, inisip mo na etong ginawa mo, magkakaroon ng maraming views, pero ang nangyari, hindi. Pero ang sinasabi sa ng baraha, okay lang yan. Okay, Aries, kung ano man ang ginagawa mo, sinabi ko lang na vlogger or YouTuber, pero hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Pero ang sinasabi sa ng baraha, okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Kasi patient lang. At saka, dagdagan mo pa yung plano mo, yung effort. Dahil may taong mga sumusuporta sa'yo. Okay? Malamang na, halimbawa, hindi pa umaabot ang mga subscriber mo ng 1,000. Pero continue ka lang kasi yung mga ilang subscriber mo, follower mo, sinusuportahan ka nila. So, nakikita ko dito, too much expectation ka rin kasi, So, hindi maganda yan, At saka, Aries, kung makikita mo, dito may color yellow. So, meaning, kailangan mo ilabas talaga yung creativity mo. Kung passionate ka sa ginagawa mo, dapat alam mo yung ginagawa mo. Kasi dito ko nakakita na gusto mo mag-deep dive, Kasi parang sisisid ka. So, kung gusto mo mag-deep dive, eto rin, yellow ang color niyan, di ba? So, eto rin, di ba, yellow siya. So, kailangan pag-aralan mo ng maigi kung ano yung gusto mong pasukin. Lalo na kung sa pera, sa career. Okay? Dahil diyan dadaloy ang pera mo. Dahil nakita mo naman may dalawang haligi dito, di ba? So, yan ang kailangan. Ito kasi base chakra. So, pundasyon mo. So, andito mayroong dalawang haligi, pundasyon mo rin to. So, kailangan pagtibayin mo ang pundasyon mo. Okay? Dapat puno ka ng yung kung anumang trabaho ang gusto mong pasukin o yung ginagawa mo, kailangan alam mo yung pinakabuong detalye ng ginagawa mo. Hindi yung basta-basta ka nalang titira. And kung sa love life mo naman titingnan natin dito, kung single ka, nakakita ko sa'yo na attractive ka. Maraming tao ang magkakagusto sa'yo, pinapanood ka, gusto ka nila makilala. At kung ikaw naman, meron ng karelasyon, nakikita ko rin na ang karelasyon mo gustong paglalimin ang inyong samahan, At merong time na kasi yung person mong ito, hindi nito, nagiging misteryosa kasi ang dating mo. Kahit single ka, kung naghahanap ka parang may mga na-attract sa yung tao, namimisteryosohan sila sa'yo. At kung may karelasyon ka, dahil nga hindi siguro pa ganong kalalim ang inyong samahan, Kaya nga, gusto kang malaman, gusto kang makilala ng mas malalim pa. Kaya gusto niya sumisid dito. So, may mga ganyan kayong sitwasyon ng person mo, Malamang na hindi mo rin kayang ipagtapat. Meron kasi siguro tinatago dito kung ano man, Baka yung iba sa inyo, meron kayong pamilya or may pamilyado na siguro. Or baka yung iba sa inyo, meron kayong anak sa past na karelasyon nyo, na yun siguro ang tinatago nyo. Kaya kabado kayo, Yung ibang Aries, hindi lahat. Kuha lang tayo ng additional na dito. Ayan. Meron kang tinatagong katotohanan na ayaw mong mabuking. Sikreto nakikita ko dito. Alamin naman natin yung mo. So, ayan na, Aries, meron kang sikreto. Hindi ko nasasabihin kung anong sikreto ang meron kayo, Kayo na naman nakakaalam yan, Pero alamin natin ngayon kung ano ang mangyayari sa pera mo. Nakapasensya na, maingay yung aking iba. Eto, the High Priestess. Tapos, eto naman is Empress. Tingnan mo, ang ganda ng baraha mo, Aries. So, Aries, dito nakakita ako sa dalawang barahang ito, Kahit 3 of Wands, eto rin, Maganda, maganda silang tatlo. So, masasabi ko dito sa'yo, Aries,
kung meron kang ginagawa ngayon kung ano man yan, huwag kang mag-give up sa trabaho. Siguro, iba sa inyo, nahihirapan na kayo. Sinasabi sa inyo ng baraha, magkakaroon ka ng financial security. Okay? Konting tiis lang, Katulad ng sabi ko kanina, patient and planning. Kasi kailangan mo nga ilabas yung creativity mo dito, yung iyong passion. Kailangan passionate ka sa ginagawa mo. Alam mo, dito sa mga, kasi, di ba, from base chakra up to crown chakra. Masasabi ko dito, mag-meditation ka, from base chakra. Tapos, pag umabot ka na sa crown chakra, pabalik naman. So, kasi, ganyan siya, So, mag-start ka sa baba, paakyat, then, magmula sa taas, pababa. So, para ma-align mo siya. Ayan. Yan ang meaning niyan, ha. So, magkakaroon ka talaga ng financial stability, Aries. Magkakaroon ka ng pera. Kaya ngayon, kung sa tingin mo na parang wala kang nakakita, na parang ang labo naman itong ginagawa kong trabaho ito, mukhang hindi ako kikita dito, mukhang mag-aano lang ako, maghihirap lang ako, hindi. Konting konti pa. Konting push pa dyan. Okay? Kasi ang ganda ng baraha mo, tinan mo, High Priestess, at saka Empress, the Empress, and Three of Wands. So, dito ko nakikita na talagang meron kang financial stability na magaganap. Yung working place mo, malamang na talagang maraming tao ang susuporta sa'yo dito. Baka, meron kang restaurant, akala mo siguro hindi pasokin ng tao yung pwesto mo. Huwag kang mag-alala kasi may mga taong tutulong sa'yo. Sila ang gagawa ng, siguro magiging viral ka dito, yung restaurant mo, kung ano bang place ang meron ka, Or meron siguro ng tao na magbibigay sa'yo ng advice na, lumipat ka sa ganito, Aries, huwag sa ganyan, kasi baka marumi yung sa ganyang place, or yung dito, yung karsada dito, yung mga ganun ba kung meron kang restaurant, Pero, eto, baka yung iba sa inyo, Aries, meron na kayong, stable, meron na kayong nasasalat. Oo, kasi tinaman naman yung baraha, So, malamang yung ibang Aries, meron na kayong nasasalat. So, kung ikaw ang Aries na, ma'am, wala pa ako nasasalat, huwag kang mag-alala. Ngayon mo palang masasalat yan. Basta ka lang, wait ka lang. At saka, kailangan mo rin ng mga dito. Kasi, di ba meron tayo ditong baraha na, new supportive connection. Tapos makikita mo may pintur siya dito, may mga brush, ganyan, Dito ko nakikita sa barahang to, kailangan mo siguro ng dito kasi yung libro, di ba, naka-reverse, di ba? Tapos ang dami niyang libro, kung makikita mo. So, mang validation ko dito, ito ang tools mo, na wala ka. Kulang ang tools mo Okay? Kulang ang tools mo, kailangan mong bumili, or kailangan mo magpaturo sa kung kanino man na kung ano ba ang talagang kailangan mong tools sa ginagamit mo ngayon. Or, halimbawa sa opisina, tanungin mo yung mga seniority sa inyong opisina na kung ano ba ang dapat gamitin para ganito, ganyan. Or mga soft, ganyan, di ba? Or baka yung ginagamit mong laptop, luma, di ba? Tapos yung mga mga hindi updated na mga apps, mga ganyan ba? Mga kung anong kung mga anong software yan, So, sa madaling salita, kailangan mo ng tools dito. Okay? Kahit na self-business ka or namamasukan ka, still, kailangan mo pa rin ng patience, planning, at saka kailangan mong pagtibayin yung pundasyon mo, yung kaalaman mo. Kailangan maging ka dito, oriented details, details-oriented, baliktad naman sabi ko. Details-oriented ka. At simulan mo yung pinaka sa baba talaga, yung pinaka punot dulo ng ginagawa mo. Hindi ka lang basta pasok ng pasok, Parang katulad ko, tarot card, hindi mo lang basta kailangan sa uladuhin nito dahil maraming meaning ang nakatago dito, kaya nga may mga picture, di ba? So, meron talaga siyang story. Kumbaga, magsimula sa major arcana plus pababa sa minor arcana. Every one card, meron talaga siyang meaning talaga. Pero, hindi ka lang pwedeng umasa sa meaning kasi kaya nga maraming picture dyan, maraming drawing kasi marami pa siyang meaning.
Kaya ganun ha, Aries. Sinabi ko lang ang tarot dahil ako nagta-tarot card, binigyan lang kita ng example. Ikaw na nakakaalam yan, ano? Bawa kung karpentero ka, kailangan pag nagpukpuk ka ng kahoy, ano, kung yan ba ang profession na pinapasukan mo, dapat alam mo kung gagamit ka ng kahoy na 2x2, alam mo yung pako na ipapasok doon. Siyempre, para hindi siya lumusot, di ba? Dapat alam mo yung mga ganon. Pag-aralan mo ng maigi. Kasi yung iba sa inyo, mukhang ayaw niya atang pag-aralan. Tinatamad ata kayo. Nakaranas kayo ata ng disappointment. Or yung iba sa inyo, parang iniisip nyo, ay hindi ako nababagay sa trabahong to. So, maghintay ka lang muna ng konti. Kasi, kung talagang desidido ka, kung yan ang passion mo, then, may magiging stable ka later on. Baka ma-promote ka pa dyan, ano? So, tingnan naman natin yung iyong, love life. Sinabi ko na ang love life nyo, di ba? So, spiritual na spiritual mong sitwasyon. Ano ba ang parating sa'yo tungkol sa iyong spiritual? Ano ba ang dapat mong gawin? Oh, wisdom. Pero reverse siya. Kung hindi ka nagbabasa ng mga Bible, mag-start ka ng magbasa. Okay? Mas makakabuti. Ay, tumalsik. Okay, meron tayong 8 of Wands and then wisdom, tapos the sun. Alam mo, the sun, eto rin, no? Yellow kasi siya eh. Etong wisdom, 8 of Wands. Alam mo, hindi lahat ng Aries, ano? Pero nakakita ko, Aries, meron kang psychic na kakayahan. Meron kang psychic abilities. Malamang yung iba sa inyo naging enlightened na kayo. Okay? Naging spiritual enlightened na kayo or spiritual awakened na kayo. At meron pa rin kayong challenges na which is, syempre, ang pagiging spiritual awakened naman, stages by stages yan, ano? So, meron ka nang ang tawag dito, natapos na stages, pero may panibago na namang trials ang darating dito sa iyo. At, kailangan mo ng wisdom. Kailangan mo, huwag kang titigil, kaya siguro meron ka ding, katulad ng meaning kanina, So, kailangan mo talagang ipagpatuloy ang meditation, kung ano mang spiritual practices ang ginagawa mo. And then, pag talagang naging totally spiritually awakened ka na let's say, naabot mo na yung stage ng nirvana, magkakaroon ka na kasi ng self-wisdom, self-knowledge. Okay? Kaya, eto yan eh. Nakita mo? Baka yung iba sa inyo, simpleng relihiyosong tao lang kayo. So, dahil reverse siya, so kailangan, huwag kayong, dati, nagbabasa kayo ng Biblia or uma-attend kayo sa kapilya, na ganyan, mga prayer meeting, uma-attend kayo sa mga ganyan. Tapos ngayon, nawala na siguro. Hindi ko alam kung bakit. Pero, kailangan mong ipagpatuloy. Kung tatingin mo, yung iba sa inyo, Aries, tinalikuran nyo dahil siguro nag-give up nga kayo, nagkaroon nga kayo ng frustration, pero hindi, pagpatuloy mo. Kasi dito sinasabi sa inyo ng baraha, hindi mo kailangan magmadali. Meron kang sariling divine timing. Okay? Yan ang sinasabi sa iyo. Meron kang sariling divine timing na ikaw lang mismo ang makaka-discover niyan. And later on, ikaw ang magi-spread niyan. Tingnan mo, ay naano niya sa yung babae, di ba? Yan, ganyan. So, hindi pa ngayon. Hindi pa. Malamang na meron kang konting clarity, pero at the same time, nagdadalawang isip ka na, ano ba talaga? Meron na ba talaga akong ganito? Meron na ba? Tama ba yung iniisip ko? Yes, tama. Meron kang psychic ability. Okay? Yan ang sinasabi sa ng baraha. Kaya lang, huwag kang magigip up. Continuous pa rin ang kung anumang practices ang ginagawa mo, meditation, or siguro meron kang hinahawakan na stone. Yan ang ginagamit mo siguro, dahil dito nakakita ako sa palad niya, and din dito rin. So, eto ang sinasabi sa'yo, kasi merong mag-unfold sa'yo dito eh. At, alam mo, Aries, tingin ko, kasi meron tayong truth dito, kailangan mo complete trust or truth, yung paniniwala ang kailangan mo dito eh. Magtiwala ka sa universe. Dahil ang universe ang magbibigay sa iyo ng lahat. Lahat ibibigay ko anong gusto mo.
Pero kailangan i-maintain mo ang positive energy mo. Okay? Dito sa 8 of Wands at saka dito sa The Sun. Alam mo, Aries, tingin ko sa'yo, healer ka. Meron kang healing abilities dito. Meron kang healing abilities. Kaya nga lang, kailangan mo mag-progress. Yung iba sa inyo, kailangan nyo magmadali. Kasi naka-reach na kayo ng certain level, kumbaga. Pero yung iba sa inyo, kung wala pa talaga kayong wisdom talaga, huwag kayo magmadali. Step by step. Okay? Oh. Yan, Aries, journey. Ayan. Grabe. Meron ka palang psychic abilities. Kailangan i-develop mo yan. I-develop mo. Okay, hindi ko sinasabi na pumunta ka sa bundok, pero eto na. Ito na ang journey mo. Nag-start ka na, naging spiritually awakened ka na. Yung iba sa inyo, malamang na nagkaroon ng konting discourage. Siguro yung iba sa inyo, akala nyo nag-close yung third eye nyo, yung crown chakra nyo, which is yung third eye at saka crown chakra kasi konektado rin yan. Baka yung iba sa inyo, Aries, sinasabi mo, wala na ako nakakita sa third eye ko, wala na akong ganyan. Hindi, meron, Aries. Kailangan konting patience and planning. Lahat, eto talaga ang sinasabi sa'yo, maging love life, maging trabaho, maging kung ano man, business, career, lahat yan, pati yung spiritual path mo, spiritual journey mo, sinasabi sa'yo, talaga patience and planning. Huwag kang magmadali kasi nga may step by step yan, At maniwala ka sa universe. Okay? Maganda ang baraha mo, ha, Aries? Ang kailangan mo lang talaga dito is pagtibayin mo ang iyong pundasyon, kung ano talaga yung gusto mo talaga sa buhay, gusto mong ipagpatuloy, kung ano ba ang passion mo, kung saan ka ba nagiging, kumbaga eager ka ba dito sa ginagawa mo, dapat alam mo yan. Okay? Pag nalaman mo naman yan, tsaka nailabas mo yung talagang parang eager ka talagang matuto, alam mo talaga ang gusto mo sa buhay, then automatically lalabas na tong wisdom na to eh. Kasi ang wisdom mo, konektado yan dito sa crown chakra mo. Alam mo yon? Kasi mag-open yung crown chakra mo. So, magkakaroon ka ng self-knowledge. Magkakaroon ka ng creativity. So, mailalabas mo yan. Maging sa trabaho man. Kahit sa, sa love life mo, Sa love life mo, depende na lang yan, Kung talaga bang itong person na to ang gusto mo, kahit na meron siyang anak, ikaw, let's say, ikaw, Aries, single ka, or ikaw mismo yung, may anak na, pwede rin vice versa tong sitwasyon na sinasabi ko, ha? So, ikaw din, kailangan mo mag-decide dito, Aries, kung ipapakilala mo ba yung anak mo dito sa person mo, or kung itong person mo, meron siguro itinatago sa'yo, na later on siguro, malalaman mo rin ang katotohanan, Pero, ito kasi clarity, di ba? Ito ang sun, clarity. So, later on, magkakaroon ka ng, meron ka sigurong tinatanong sa sarili mo dito, Aries. Sa matagal mo na sigurong tinatanong ito, then, ito ang parating sa'yo. Magkakaroon ka na ng clarity, magkakaroon ka na ng kaliwanagan kung anumang journey ang iyong tinatahak ngayon, maging career man, love life man, or ang spiritual path mo. Later on, darating yan, magkakaroon ka na ng clarity. Huwag ka nga lang magmamadali, Kasi may divine timing yan. So, by the time na dumating yan, kailangan alam mo rin kung anong dapat mong gawin. Yung ibang Aries, baka gusto mo siguro mag-abroad, Kasi dito, mukhang may inaano siya, and then journey, So, yung ibang Aries, kung nag-iisip ka, halimbawa, naghahanap ka ng trabaho, kung ang question mo kung, tawag dito, kung mag-i-stay ka ba kung nasaan ka ngayon, kung Pilipinas, kung mag-a-abroad ka, or kung nasa abroad ka na, mag-change ka ng ibang country. Sinasabi sa'yo dito, okay naman. Okay. Magkakaroon ka ng progress. So, kung gusto mong mag-abroad, pero kailangan pag-aralan mo maigi, ha, kung ano yung pupuntahan mo, kung anong tatahakin mong trabaho doon. Kahit katulong pa, or kung ano man yun, kailangan alam mo yung buong detalye. And, magkakaroon ka naman ng panibagong pag-asa dito, Dito nakakita ako sa mga barahang ito, magkakaroon ka ng bagong pag-asa. Ganun din yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng psychic development kung spiritual journey niyo ang pag-uusapan dito,
Pero kung trabaho, then oo, magkakaroon ka ng pag-asa dito. Then kung single ka naman, din nakikita ko rin dito, kung bawa na-stuck ka before, meron kang karelasyon before, tapos mukhang takot ka ng mag-boyfriend, girlfriend, pumasok sa panibagong relasyon. Ay sinasabi ng barahan naman, pwede kang mag-move forward na. It's okay. Meron kang, kahit sabihin mo, dati LDR kayo, tapos no contact. Magkakaroon kayo ng experience na medyo magigimba lang inyong samahan, pero nakikita ko naman, it's part of your relationship. Pero ang kailangan mo dito, maging ka dapat, mag-spend kayo ng, kahit na, di ba LDR, so kahit nasa FaceTime, ganyan. Kailangan meron kayong romance, para hindi totally mawala yung inyong pagmamahalan sa isa't isa. Okay, so Aries, yan na nakita ko sa iyong mga baraha ha. Naandyan na yung love life mo, naandyan na yung career mo, yung daloy ng money mo, alam mo na kung paano gagawin mo. And then, yung ibang Aries siguro, kung ang tawag dito, kung curious kayo sa inyong spiritual path, So, ito rin ang sinasabi, merong Aries na meron kayong psychic abilities. Ang kailangan nyo nga lang gawin is i-develop yan. Okay? So, Aries, hanggang dito na lang ang iyong reading. Ito ang iyong parating, And timeless naman ito. Anytime pwede mong balik-balikan itong video ito. Maraming salamat sa oras na inilaan mo. Namaste po. Bye-bye.